Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2466, Pinuno ng Bundok ng Budista. Tumiti ang pinuno ng Fortune Shrine. Inanunsyo niya, Godly Weapon Master, Your Excellency, ikaw ay lubos na sikat sa Continent of the Nine Clouds, kaya ikaw ay isang mahusay na kandidato para maging referee. Sinulyapan ng Godly Weapon Master ang karamihan at ngumiti. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at lumapag sa taas ng ilang bleachers. Umupo ang kanyang tatlong alagad sa ilalim lamang niya. Dahil sa ganoong paraan, masaya akong maging referee. Sabi ng Godly Weapon Master. Gayunpaman, kakaiba ang tono ng pananalita niya. Maraming tao ang hindi pa nakita ang makajos na Weapon Master, ang pinakamahusay na gumagawa ng armas sa mundo. Ipakita mo ang iyong 5 mandirigma. Kapag pinapanta mo na sila sa harapan, hindi mo na sila mababago muli. Sabi ng Godly Weapon Master. Tumanggo ang magkabilang gilid. Sa gilid ng Fortune Shrine, ang mga napili ay pumunta sa harapan. Lin Feng, Kung Ming, Xu Chunqiu, Hao Qinglin, at Zhou Rongman, sa kabilang panig, 6 na shrines ang nagpasya na magkapit kamay. Kailangan din nilang magpadala ng 5 tao. Kumunat ang noo ng mga tao nang makita ang mga kalaban nila. Si Saint Tianzin Mo ay mula sa Demon Shrine at siya ay naging isang saint sa daan-daang libong taon. Bukod sa hindi niya nagawang pagsamahin ang 2 uri ng espesyal na orihinal na lakas, napakalakas niya. Lin Feng, ang iyong kalaban ay malamang na si Saint Tianzin Mo. Siya ay napakalakas. Kaya niyang kontrolin ang puso ng ibang tao. Ang kanyang orihinal na lakas ng demonyo at ilusyon ay umabot na sa pinakamataas na antas. Ang kanyang mga kapangyarihan ay sumasabog at ang kanyang mga pamamaraan ay palihim. Sabi ng manghuhula kay Lin Feng ng telepatiko. Tumingin si Lin Feng sa demonyong iyon. Kailangan niyang mag-ingat. Ang mga kalaban ni Chu Chunqiu at Kung Ming ay sina Saint Padishu at Saint Qiong Exi mula sa Fire Shrine. Ang mga kalaban ni Zhou Rongman at Hao Qinglin ay si Saint Bumie at walang nakakaalam, isa lamang siyang half-saint, ngunit malamang na napakalakas, kung hindi ay hindi siya ipapadala ng mga shrine. Siya ay mula sa Ice and Snow Shrine, at mukhang misteryoso. Isang bagay ang sigurado, bagaman. Sa gilid ng Fortune Shrine, ang mga cultivator ay bata pa, at sa kabilang panig, lahat sila ay matanda at nakakatakot na malakas. Ang ilan sa kanila ay dating sikat at pagkatapos ay tumigil na sila sa pagpapakita sa publiko. Tanging ang cultivator ng Ice and Snow Shrine ang sobrang misteryoso. Saint Tianzin Mo, Saint Padishu, Saint Qiong Exi, Saint Bumie, ang 6 na shrine ay nagpadala ng kanilang pinakamahusay na manlalaban. Napakababa ng tsansa ng Fortune Shrine na magtagumpay, lalo na para kay Lin Feng, 2 taon. Paano niya malalabanan ang ilang tulad ni Saint Tianzin Mo pagkatapos lamang ng 2 taon? Kung ang isang panig ay sumuko, kung gayon ito ay isang pagkawala, kung walang sino man ang sumuko, kung gayon ito ay isang labanan sa kamatayan, ano sa palagay mo? Sabi ng Godly Weapon Master. Wala akong pakialam. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Wala rin akong tutol. Sagot ng Empty Space Shrine's leader. Kahit na ang mga labanan ay nangyayari sa Fortune City, 6 na shrine ang dumating upang hamanin ang Fortune Shrine at sila ang may kalamangan, kaya ang 6 na shrine ay dapat pumili muna ng mga cultivator at ang Fortune Shrine ay maaaring magpadala ng isang tao sa parehong antas ng paglilinang. Ano sa palagay mo? Sabi ng Godly Weapon Master. Ang Fortune Shrine ay hindi tatutol. Tumiti ang leader ng Empty Space Shrine at sumangayon. Sige. Mukhang may tiwala sa sarili ang pinuno ng Empty Space Shrine. Bulong-bulungan ng karamihan. Ang Fortune Shrine ay nasa napakahirap na sitwasyon. 6 na shrines ang nagsanib kamay laban sa Fortune Shrine, at lahat ng kanilang mga mandirigma ay hindi kapanipaniwala, ang pinakamahusay sa kanilang antas ng paglilinang. Ang mga mandirigma ng Fortune Shrine ay mukhang mas mahina. Ngunit pinili sila ng Fortune Shrine para sa isang dahilan. Dahil mukhang masaya ka, magsimula ngayon. Sabi ng makajos na guro ng armas. Napatingin ang lahat sa Empty Space Shrine's leader. Unang labanan, Qiong Exi, pumunta ka. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Si Saint Qiong Exi ay sumugod at lumapag sa entablado ng labanan. Kung Ming, sa iyo ang isang iyon. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Napakagaling. Pinagdikit ni Kung Ming ang kanyang mga palad at lumutang sa entablado ng labanan, lumapag sa harap ni Qiong Exi. Mukha siyang kalmado at mapayapa habang sinasabi. Pakiusap, magpalitan tayo ng mga pananaw tungkol sa paglilinang. Walang sinabi si Qiong Exi. Inilabas niya ang isang daliri at lumitaw ang isang bakas ng apoy. Lumitaw ang apoy mula sa lahat ng kanyang mga daliri at bumaril pasulong. Ang kapaligiran ay nagsimulang mabagal, at ang temperatura sa yugto ng labanan ay tumaas ng husto.
Ikanaway ng Godly Weapon Master ang kanyang kamay, at isang ilusyon ang pumalibot sa entablado ng labanan. Si Kung Ming ay umaawit ng mga mantra sa isang kahanga-hangang boses ng Brahma. Ang mga naglalakihang salita ay lumitaw sa hangin. Ang hindi mabilang na bilang ng mga sinaunang Buddha ay lumitaw sa lahat ng dako at itinaas ang kanilang mga kamay. Mamatay. Malamig na sabi ni Kiyong Exi. Ang hindi mabilang na bilang ng mga kamay ng apoy ay lumipat patungo sa mga kamay ng mga sinaunang Buddha. Pakiramdam nito ay maaaring sirain ng kanilang mga enerhiya ang lahat sa kanilang paraan. At the same time, kinasuhan din niya si Kung Ming. Itinaas niya ang kanyang daliri, sinusubukang parusahan ang kanyang kaaway. Sisirain ba niya ang mga Buddha? Nagtataka ang karamihan. Ang isang hindi mabilang na bilang ng mga kamay ng apoy ay nakapalibot sa mga Buddha, lahat ay nasusunog sa kanilang paligid. Kasabay nito, ang mga galami ng apoy ay nakapulupot sa paligid ni Kung Ming. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Kung Ming. Nagpatuloy siya sa pag-awit, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Isang napakalaking Buddha ang lumitaw sa at sa paligid ng katawan ni Kung Ming, na may 4 na mukha. Siya ay umawit ng mga mantra, at ang mga sound wave ay gumagalaw sa lahat ng direksyon, pinipigilan ang mga enerhiya ng apoy at pinipigilan ang mga ito sa paglapit. Kasabay nito, narinig din ni Kiyong Exi ang mga mantra, na marahas na yumanig sa kanyang utak, mga ilusyonaryong Buddha na lumilitaw sa kanyang isipan. Mukhang kinakabahan si Kiyong Exi. Isang apoy ang lumitaw sa kanyang isipan, ang kanyang bungo ay sumiklab sa liwanag, na pinipigilan ang mantra sound waves na maimpluwensyahan siya. Kasabay nito, sa labas ng mundo, nag-condense siya ng hindi kapanipaniwalang dami ng apoy sa kanyang mga kamay. Lalong lumakas ang apoy. Nilapitan siya ng mga imprint ng Buddha, at sinira niya ang mga ito. Ano yan? Sumimangot ang karamihan. Ang apoy na iyon ay hindi kapanipaniwala. Mawawasak ka ng purong apoy na celestial daw. Maswerte ka, dapat kang makaramdam ng karangalan. Sigaw ni Kiyong Exi kay Kung Ming. Pagkatapos ay sumugod siya, may puwang na umaalon sa paligid niya. Itinaas niya muli ang kanyang daliri, nakakasilaw na maliwanag. Ang nagniningning na mga Buddha ay mukhang hindi gaanong maliwanag sa tabi ng gayong apoy. Nagbanggaan ang apoy at ang mga enerhiyang Budista, ngunit tila hindi masisira ang apoy na iyon. Hindi mapipigilan ang apoy. Maaari nitong sirain ang anumang bagay. Sabi ng karamihan ng tao. Nagulat at kinabahan ang mga cultivator ng Fortune Shrine. Papatayin ba si Kung Ming? Ang dalisay na apoy na si Celestial daw ay palapit ng palapit kay Kung Ming. Dahan-daang itinaas ni Kung Ming ang kanyang ulo. Biglang, mukhang natakot si Kiyong Exi, nakaramdam siya ng takot sa kaibuturan, at habang nanginginig ang kanyang kaluluwa, kumikislap ang kanyang apoy. Tumili si Kiyong Exi. Biglang kumalat ang kanyang apoy. Bumaba mula sa langit ang kamay ng isang dambuhalang Buddha. Gamulong ang kulog, at ang katawan ni Kiyong Exi ay agad na naging abo. Imposible. Ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay namangha. Paano ito naging posible? Paano matatalo si Kiyong Exi? Ang mga cultivator ng Fortune Shrine ay namangha. Kumislap ang mga mata ng pinuno ng Fortune Shrine. Gaya ng inaasahan, tama ang nakita niya noong mga araw sa Destiny Wheel. Iniaalay ko ang laban na ito sa Fortune Shrine. Dahan-daang sabi ni Kung Ming. Ang pinuno ng Fortune Shrine ay tumanggo at mahinahong sinabi. Kung Ming, maaari kang manatili o umalis sa shrine, ayon sa gusto mo. Pakinggan mo ang iyong puso. Hinding-hindi ka pipilitin ng Fortune Shrine na gumawa ng anuman. Lumingon si Kung Ming at yumuko sa harapan ng Fortune Shrine's leader. Maraming salamat, leader. Hinding-hindi ako magiging kaaway ng Fortune Shrine. Kumislap ang figure ni Kung Ming at natural na umalis, masaya, relaxed, at magaan ang loob. Bago umalis, sinulyapan niya si Lin Fang. Napabuntong hininga ang pinuno ng Fortune Shrine, malinis ang puso ni Kung Ming. Napatingin si Lin Fang kay Kung Ming. May naintindihan siya sa mga mata ni Kung Ming, naiintindihan niya kung sino si Kung Ming. Ang bawat hakbang ng hagdan ng Buddhist Mountain ay kumakatawan sa isang sakuna, isang kalamidad. Isa na rito ang kanyang kwento. Isang demonyo ang lumitaw, siya ay naging ganap na dismayado. Siya ay parehong Budista at isang demon cultivator. Ganyan niya nakamit ang pinakamataas na kaliwanagan. Hindi siya demonyo o Buddhist. Bulong ni Lin Fang. Ang mga Buddhist cultivator ay mga demonyo cultivator din. Kung Ming, ang pinuno ng Holy City Buddhist Mountain. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2467, napahamak. Tumiti ang Godly Weapon Master at sinabi. Ang Fortune Shrine ay nanalo sa unang labanan. Empty Space Shrine's leader, ipadala ang iyong pangalawang cultivator. Di Shu, pumunta ka.
Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Hinatak niya ang mahabang mukha. Kung si Kyung Exi ang nanalo sa labanang iyon, magiging mas relaxed siya. Gayunpaman, natalo siya, kaya ang iba ay kailangang gumawa ng mahusay na pagsisikap. Kinabahan siya ng husto. Sa una, kumbinsido siya na mananalo sila sa unang labanan, kaya't malaki ang pag-asa niya dito. Chu Chun-kyu. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Dahan-daang naglakad si Chu Chun-kyu papunta sa battle stage at tinapakan ito. Inilabas ni Saint Dishu ang kanyang chi. Hindi siya umimik, agad niyang itinaas ang kamay niya na mukhang nag-iilusyon. Nagulat si Chun-kyu. Dumagundong ang kulog, at ang kamay ay agad na bumagsak sa kanyang katawan. Lahat ay namangha. Si Chu Chun-kyu, na nagtapos sa ikatlo sa meeting of the Continent of the Nine Clouds noong mga araw, ay hindi nakatiis ng isang pag-atake. Hindi rin maintindihan ni Saint Dishu. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagsulong patungo kay Chu Chun-kyu. Umalis si Chu Chun-kyu at sinabi, "Kailangan kong magbitiw sa sarili ko, sumuko ako." Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa hangin. Hindi makapaniwala ang mga tao. Lahat ay namangha. Si Chu Chun-kyu ay naging isang maalamat na henyo sa paglipas ng panahon, at sumuko na lang siya. "Asshole!" Sigaw ng isang matandang lalaki ng Fortune Shrine. Naglabas siya ng nakamamatay na chi, hindi niya inaasahan ang ganoong bagay. May mga taong tulad ni Kung Ming na kamangha-mangha, at mga taong tulad ni Chu Chun-kyu na sumuko at walang pagsisikap. Ingrate. Taksil. Ininsulto ng mga tao si Chu Chun-kyu, ngunit hindi niya sila pinansin. Tahimik na tiningnan ni Lin Feng si Chu Chun-kyu. Medyo nagulat siya, hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ni Chu Chun-kyu. Kahit na wala siyang emosyon, malaki ang naitulong ng Fortune Shrine sa kanya, pero hindi pa man lang siya sumubok ng kahit ano, sumuko na siya kaagad. Sa paggawa nito, maaaring masira ang Fortune Shrine. Bakit ang ibig sabihin ni Chu Chun-kyu ay ang Fortune Shrine na pinsala? Walang makakasigurado. Isang malakas na cultivator ng Fortune Shrine ang sumigaw. Patayin ang taksil na iyon. Hindi. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine, umiling-iling. Kung papatayin nila si Chu Chun-kyu, mawawalan ng mukha ang Fortune Shrine. Ang Fortune Shrine ay hindi makapatay ng mga disipulo dahil sa isang pagkatalo. Hindi na kailangang pansinin ang isang traidor. Next battle. Walang pakialam na sabi ng Fortune Shrine's leader. Ang koponan ng Empty Space Shrine ay nanalo sa ikalawang labanan. Pangatlong labanan, Empty Space Shrine's leader, sino ang ipapadala mo? Tanong ng Godly Weapon Master. Walang makakaapekto sa kanya. Siya ay mukhang bata at hindi nababagabag, hindi tulad ng kanyang mga mas matandang disipulo. Bumie. Sabi ng pinuno ng Dazzling Gold Shrine. Sumunod si Saint Bumie. Mukha siyang mayabang at mayabang. Tumingin siya kina Zhou Rongman at Hao Qinglin, nasa sabik at handang lumaban. Papunta na ako. Sabi ni Zhou Rongman, tumalon sa entablado ng labanan at lumapag sa harap ni Bumie. Mukha rin siyang proud. Malamig na ungol ni Bumie. Lumitaw sa paligid niya ang nakakasilaw na mga gintong ilaw, at napuno ng hangin ang mga hagong na tunog. Nagsimulang sumakit ang eardrums ng mga tao. Ano ang isang hindi kapani-paniwalang lakas? Napatingin ang mga tao kay Bumie. Isang hindi nakikita at hindi nasasalat na lakas ang pumuno sa paligid niya. Para siyang hari. May immortal na Vajra-King body si Saint Bumie. Siya ay isang saint sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi kapani-paniwala. Ang kanyang buong katawan ay mas matigas kaysa sa Sans Weapon. Si Zhou Rongman ay nawala sa loob ng napakaraming taon, ang huling pagkakataon na nakita siya ay noong meeting of the Continent of the Nine Clouds. Malamang matatalo siya this time. Bulong-bulungan ng mga tao. Ang mga mata ni Zhou Rongman ay kuminang. Tumalon siya paarap at itinaas ang kanyang kamao. Hindi natakot si Bumie. Itinaas din niya ang kanyang kamao sa Vajra at inihagis ito, ang kanyang kamao ay bumangga sa kamao ni Zhou Rongman ng malakas. Napabalikwas silang dalawa. Hindi sila nagpakawala ng nakakatakot na chi, lumaban lang sila sa simpleng paraan. Nakakatakot ang pisikal na katawan ni Zhou Rongman. Kaya niyang makipagkompetensya kay Bumie. Sumirit ang karamihan. Pinili siya ng Fortune Shrine para lumaban, na nangangahulugang napakalakas niya. Bang! Napailing si Bumie. Lumitaw ang mga gintong ilaw sa paligid niya, kahit na lumilitaw mula sa kanyang pitong siwang. Muli siyang bumaril ng pasulong gamit ang kanyang paputok na gintong kamao. Galit na napaungol si Zhou Rongman at inilabas din ang kanyang kamao. Hindi siya gumamit ng anumang pamamaraan ng saint. Kaboom! Ang isang nakakatakot na pagsabog ay nagpapahina sa eardrum ng mga tao. Undulate ang espasyo sa paligid ng mga mandirigma. Parang pinaliligiran sila ng milyon-milyong tambol. Ang kanyang kamao ay mas malakas kaysa sa sandata ng isang saint.
Hinuhusgahan ng isang tao. Ang kanilang mga pag-atake ay mukhang simple, ngunit sila ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Hindi masama, sabi ni Bumie, na mas lalong naging determinado. Mas maraming gintong ilaw ang lumitaw sa paligid niya. Isang matalim na tunog ang umalangaw-ngaw. Maraming tao ang nagkaroon ng impresyon na sila ay mahihimatay. Ang lakas ni Bumie ay patuloy na lumakas. Galit na sigaw ni Joe Rongman. Milyon-milyong malalakas na bisig ang bumungad sa kanya. Milyon-milyong kamao ang gumapang sa kalangitan sa lahat ng direksyon, na parabang milyon-milyong tao ang sabay-sabay na nagpapatugtog ng tambol. Purong lakas ang pumulupot sa hangin, at ang mga gintong ilaw ay kumislap sa kalangitan habang si Bumie ay gumagamit ng pamamaraan ng isang saint. Isang sinaunang mapanirang chi ang lumabas mula sa katawan ni Joe Rongman habang siya ay umuungal. Lalong lumaki ang milyon-milyong braso niya, nawawala ang figure niya sa likod ng lahat ng braso niya. Ang pangalan ko ay Joe Rongman. Sigaw ni Joe Rongman habang inihagis niya ang lahat ng kanyang mga braso paarap. Nauna siyang sumulong nang may walang humpay na kalooban at pinahirapan ang mga gintong ilaw ng kanyang kalaban. Gaano kalakas? Pareho silang malakas. Bumibilis ang tibok ng puso ng mga tao. Kung nasa gitna ang isang half-saint na tulad nila, sisabog na sila agad. Maaari pa silang makipagkompetensya sa ilang mas mahihinang mga saints na mababa ang antas. Pinalibutan ng milyon-milyong armas ang magkabilang mandirigma. Walang tigil na umalangaw ang mga malalakas na tunog ng sagupaan. Mamatay, mamatay, mamatay. Sigaw ni Bumie. Kumikislap ang mga gintong ilaw. Tumanggo si Joe Rongman pabalik. Nakakabaliw ang labanan. Patuloy na nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, na nakakabighani sa karamihan. Pagkaraan ng napakahabang panahon, naging hindi gaanong mabangis ang labanan. Nagkalat ang mga ilaw. Isang hindi kapani-paniwalang eksena ang lumitaw sa harap ng mga nanonood. Sumabog ang ibabang bahagi ng katawan ni Bumie. Sa harap niya ay isang dambuhalang makajos na insekto. Mukha itong kasing lakas ng makajos na dragon, ngunit ang nakakalungkot ay nadurog ang insekto at naligo sa dugo. Nagmukha itong miserable. Natalo ka, sabi ni Bumie kay Joe Rongman. Kahit na nawala ang ibabang bahagi ng katawan niya, malamig pa rin ang tingin niya at walang pakialam. Ang makajos na insekto ay umungal na galit at nahulog mula sa langit, pagkatapos ay muling naging Joe Rongman. Isang liwanag ang pumaligid sa katawan ni Joe Rongman. Lumapit sa kanya ang manghuhula, hinawakan siya at bumalik. Kasabay nito, kinuha ng isang malakas na cultivator ng Dazzling Gold Shrine si Bumie at dinala siya palayo. Ang Fortune Shrine ay natalo, bagaman. Dalawang laban pa, kung matalo ang Fortune Shrine sa susunod na labanan, matatapos na ito para sa kanila. Bulong ng mga tao, na pinapanood sina Lin Feng, Hao Qinglin, Saint Tianzin Mo, at ang misteryosong saint. Kung lalabanan ni Lin Feng si Saint Tianzin Mo, tiyak na matatalo siya. Ang Fortune Shrine ay napapahamak. Hindi na sila mananalo. Hindi na mababago. Isip ng karamihan. Ang kasaysayan ng kontinente ng Siyam na ulap ay magbabago. Hindi manalo si Lin Feng, at malamang na hindi rin manalo si Hao Qinglin laban sa misteryosong cultivator na iyon. Lahat ng ito ay dahil kay Chu Chunkyu, ang taksil na iyon. Magkaiba sana ang mga pangyayari kung hindi niya ipinagkanulo ang Fortune Shrine. Single ng isang miyembro ng Fortune Shrine. Natalo sila ng 2 sa 3 labanan. Paano sila makakaasa na manalo laban kay Saint Tianzin Mo at sa mahiwagang cultivator? Napakababa ng kanilang tsansa na manalo. Magpatuloy tayo. Mahinahong sabi ng Godly Weapon Master. Lumabas ang misteryosong cultivator, malamig na ngumiti. Siguradong mananalo siya. Hahayaan ba niyang manalo si Hao Qinglin? Posible ba iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2468, Buhay na nakataya. Ang mga miyembro ng Fortune Shrine ay labis na kinabahan. Kung matalo si Hao Qinglin, ito na ang huling labanan, at walang silbi na magpatuloy. Mababago rin ito ang kapalaran ng Fortune Shrine. Hinawakan ng pinuno ng Fortune Shrine ang kanyang Scepter of Destiny, at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang maputlang liwanag ang lumitaw sa paligid niya. Kung natalo sila, iiwan ba nila si Lin Feng? Ang pag-abanda na kay Lin Feng ay nangangahulugan na hindi na nila mapoprotektahan ang kanilang mga tao. Walang sino man ang muling susuporta sa Fortune Shrine. Kung hindi nila abandonahin si Lin Feng, sila ay mawawasak, at marahil hindi lamang ng 6 na shrines. Wala silang choice kundi manalo. Siguro may mga tao na makakatulong, bagaman. Ang makajos na Weapon Master, ang Dragon Clan. Leader, kung manalo sila, mapahamak tayo. Bulong ng manghuhula, na nakatayo sa tabi ng pinuno. Mara Deva. Sabi ng pinuno ng shrine sa manghuhula.
Itinaas ng manghuhula ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Sa katalinuhan mo, hindi ka na dapat na stuck sa cultivation level na iyon ng matagal, high level ka pa. Kailan mo pagsasama-samahin ang dalawang uri ng espesyal na orihinal na lakas para maging isang walang katulad na saint? Ang manghuhula ay umiling at ngumiti. Lahat ng ito ay gawa ng tadhana. Kumusta ang iyong Great Destiny Technique? Hindi ko pa nakitang gumamit ka nito. Tanong ng pinuno ng shrine. Napag-aralan ko na ito ng napakaraming taon, ngunit maaari kong maabot ang isang mataas na antas. Tumiti ang manghuhula. Hindi kita maintindihan. Tumiti ang pinuno ng Fortune Shrine at umiling. Hindi ko maintindihan ang diskarte mo sa tadhana, parang hindi ko maintindihan si Chu Chunkyo. Matagal ka ng miyembro ng Fortune Shrine, at bukod sa ilang high priest, matagal ka nang nasa tabi ko. Umaasa ako na maaari kang maging isang walang katulad na saint sa lalong madaling panahon, at kunin ang Scepter of Destiny. Huwag mong pag-usapan ang mga bagay na nakakasira ng moralidad. The Fortune Shrine shall exist forever. Tumiti ang manghuhula. Sana mali ako. Tingnan natin kung ang labanan ni Hao Qinglin ang huli o hindi. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Inikat niya ang ulo niya at tumingin sa battle stage. Ang misteryosong cultivator at si Hao Qinglin ay magkaharap. Kinokontrol ni Hao Qinglin ang lakas ng reincarnation. Ang reincarnation priest ang kanyang guro. Dapat, sabi ng manghuhula, at hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Anong klaseng lakas yan? Sobrang lakas, ang matinding lakas ng pagkawasak. Nagulat ang pinuno ng Fortune Shrine. Kinokontrol ng misteryosong cultivator ang matinding lakas. 6 na espada ang lumitaw sa likod ni Hao Qinglin at gumalaw sa lahat ng direksyon. Ang lakas ng reincarnation ay lumitaw sa paligid niya at hinihigop ang lahat sa paraan nito. Gayunpaman, itinaas ng misteryosong cultivator ang kanyang mga kamay at lumitaw ang mga imprint, bumangga laban sa lakas ng reinkarnasyon at sinisira ito. Mamatay. Malamig na sigaw ni Hao Qinglin. Ang 6 na espada ay gumagapang sa kalangitan. Ang mahiwagang cultivator ay mukhang hindi nababagabag. Siya condensed imprints, na lumaki sa malaking sukat, at inilipat pasulong. Ang kanyang mga imprint ay naglalaman ng celestial daw. Ang lakas ng reinkarnasyon ay hindi nagkaroon ng oras upang mapawi at nawasak. Nakakatakot ang mga imprint na iyon. Sa pinakamataas na antas, ang gayong mga pag-atake ay makapagbibigay sa mga cultivator ng makadiyos na kapangyarihan. Ang pagmamasid ng karamihan. Si Hao Qinglin ay walang takot. Tumalon siya pasulong at 6 na kamao ang gumalaw kasama niya. Tila handa nang gumuho ang lupa at langit. Isang napakalaking reinkarnasyon na butas ang lumitaw, handang sumipsip ng kanyang kaaway sa loob. Ang misteryosong cultivator ay gumawa ng ilang mga selyo ng kamay, at isang mapanirang liwanag ang lumitaw sa kanyang paligid. Sumulong si Turnt at sinira ang lakas ng reincarnation, pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paglipat patungo sa Hao Qinglin. Bigla, ang mga mata ni Hao Qinglin ay parang mga mata ng isang patay na tao. Pakipot. Malamig na sigaw ng misteryosong cultivator. Ang kanyang mga imprint ay naging isang nakasisilaw na kortina at bumaril patungo kay Hao Qinglin. Galit na sigaw ni Hao Qinglin, ang espasyo sa paligid niya ay naging reincarnation vortex at siya ay bumaril pasulong. Ang sobrang mapanirang lakas ng misteryosong cultivator ay malapit nang bumangga sa kanyang reincarnation strength. Mga imprint ng pagkawasak. Sigaw ng misteryosong cultivator. Ang mga imprint ay nabasag sa lakas ng reincarnation. Sumipol ang hangin, hindi rin kayang makipagkompetensya ng lakas ng reincarnation sa matinding lakas ng pagkawasak. Kuya, kumunat ang noo ni Lin Feng. Ang sukdulang lakas ng misteryosong cultivator ay umabot na sa rurok ng pagiging perpekto. Sa antas ng half-saints, malamang wala siyang kaaway. Malamang na mapatay pa niya ang mababang antas ng mga saints, ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwala. Ang ganitong uri ng lakas ay tila hindi orihinal na lakas. Si Hao Qinglin ay nabalisa, siya ay naging isang reincarnation vortex at lumipat patungo sa kanyang kaaway. Baliw siya. Sumimangot ang reincarnation priest. Hindi mananalo si Hao Qinglin. Matatalo tayo. Nang marinig siya ng malalakas na cultivator ng Fortune Shrine, sila ay natigilan. Magpapatalo ba sila? Kung matalo siya, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Lin Feng na lumaban. Muling nagkabanggaan ang misteryosong cultivator at si Hao Qinglin. Ang lakas ng kanyang kalaban ay tumama sa kanyang dibdib at nagsimulang kaagnasan ang kanyang katawan. Patuloy niyang inilabas ang lakas ng reincarnation para paalisan ang matinding lakas. Itinaas ni Hao Qinglin ang kanyang ulo, lalo siyang nagmukhang baliw. Kuya, sumuko ka na, sabi ni Lin Feng. Hindi niya gustong ipagsapalaran ni Hao Qinglin ang kanyang buhay kung hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Lumingon si Hao Qinglin at tumingin kay Lin Feng.
Nakangiting sabi niya. Naaalala ko ang mga araw na nag-examine ka sa Tiantai, at binubuli ka ng mga cultivator ni Tian. Noon, pumunta ako sa Tianlong Divine Castle at pinatay ko ang mga tao sa kanilang teritoryo. Walang makakabuli sa mga alagad ni Tiantai. Nang makita ni Linfang ang ngiting iyon, umiling siya at sinabi. Kuya, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi. Para na akong kuya sa iyo, ikaw ang aking kapwa-alagad. Paano ako susuko? Hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Sabi ni Hao Qinglin. Muli niyang nilinggan ang misteryosong cultivator. Ang mga ilaw ng reincarnation ay bumangon sa hangin at muling sumulong. Kahit na si Hao Qinglin ay hindi na mas malakas kaysa kay Linfang, tulad noong mga araw, gusto pa rin niyang protektahan ang kanyang mga kapwa-disipulo. Handa siyang mawalan ng buhay para kay Linfang. Gusto mong mamatay. Malamig na sabi ng misteryosong cultivator, at ibinato ang kanyang kamay kay Hao Qinglin habang nagpapakawalan ng matinding lakas. Mamatay. Lumipat siya patungo kay Hao Qinglin, sinusubukang patayin siya ng mabilis. Nagsalpukan ng mga atake ng dalawang cultivator. Si Hao Qinglin ay biglang gumalaw patagilid, kinailangan niyang direktang labanan ng misteryosong cultivator. Ang mahiwagang cultivator ay natigilan, at pagkatapos ay hinayla ang isang mahabang mukha. Si Hao Qinglin ay baliw. Asar. Ang matinding lakas ng mga imprint ay binomba ang katawan ni Hao Qinglin, ngunit sa parehong oras, ang lakas ng reincarnation ay pumaligid sa kanyang katawan, ang matinding lakas ng pagkawasak at ang lakas ng reincarnation ay naging isang sinag ng liwanag na pumapalibot sa parehong mga cultivator. Napakunot ang noo ng lahat. Baliw ba si Hao Qinglin? Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Tumisi si Hao Qinglin. Ang lakas ng reincarnation ay dahan-dahang pumaligid sa kanyang kalaban, ngunit din siya ay dumudugo at umuubo ng dugo. Ang kanyang chi ay naging lubhang mahina. Gustong umatras ng misteryosong cultivator, ngunit hinawakan siya ni Hao Qinglin at pinigilan siyang tumakas. Ayokong mamatay kasama ka, sumuko ako. Galit na sigaw ng cultivator na iyon. Tumiti si Hao Qinglin at pinakawalan siya. Lumayo ang dalawa sa isa't isa. Ang mga pinuno ng Ice and Snow Shrine, at ang Fortune Shrine, ay parehong bumangon sa hangin at hinawakan ang kanilang mga alagad. Okay lang ako. Sabi ng misteryosong cultivator, ngunit ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Tinitigan niya si Hao Qinglin at sinabing, baliw. Ngunit ikaw ay tiyak na mapapahamak. Wala kang magagawa. Talagang matatalo ka sa huling laban. Inilabas ni Linfang ang lakas ng buhay sa paligid ni Hao Qinglin. Walang katapusang lakas ng buhay ang lumipad sa buong katawan niya. Ang matinding lakas ng pagkawasak ay nakakatakot. Mahirap siyang pagalingin. Mga minamahal na kaibigan ng Life Shrine, mangyaring tulungan kami. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine, na dinala si Hao Qinglin sa mga miyembro ng Life Shrine. Sige. Sabi ng leader ng Life Shrine, na personal na kinuha si Hao Qinglin. Napapaligiran ng mga ilaw ng buhay si Hao Qinglin. Iwan mo sa akin. Pumunta ka, sabi ng pinuno ng Life Shrine. Ang pinuno ng Life Shrine ay isang babae. Tumiti siya ng malumanay, napakaganda. Maraming salamat. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Umalis siya kasama si Linfang. Tumingin si Linfang sa leader ng Fortune Shrine at sinabing, maraming salamat, leader. Si Hao Qinglin ay isang disipulo ng Fortune Shrine at isang pangunahing disipulo. Nakipaglaban siya para sa Fortune Shrine, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Sabi ng pinuno ng shrine na nakangiti kay Linfang. Kung hindi mo kayang manalo sa huling laban, huwag mo siyang gawin. Ang iyong buhay ay kasing halaga ng kapalaran ng Fortune Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2469, isang perpektong pag-atake. Tiningnan ni Linfang ang ngiti ng pinuno ng shrine, nagpainit ito sa kanyang puso. Kahit na ang pinuno ng shrine ay hindi gumugol ng maraming oras kasama sina Linfang at Hao Qinglin, pinahalagahan niya sila. Si Linfang at ang pinuno ay bumalik sa grupo ng mga cultivator mula sa Fortune Shrine. Napatingin ang lahat kay Linfang. Nanalo si Hao Qinglin sa labanan, kaya magkakaroon ng pagkakataon si Linfang na lumaban. Si Linfang ang bida, nakakalungkot kung hindi siya nakalaban. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nanonood kay Linfang. Itinaya ni Hao Qinglin ang kanyang buhay para bigyan si Linfang ng pagkakataong lumaban. Matatalo kaya ni Linfang si Saint Tian Zinmo? Huling labanan. Walang pakialam na sabi ng Godly Weapon Master. Nang sabihin niya iyon, isang hindi nakikita at hindi nasasalat na lakas ang bumalot sa lahat. Si Saint Tian Zinmo ay dahan-daang naglakad at lumapag sa entablado ng labanan. Lumabas din si Linfang. Walang pakialam na tumingin si Saint Tian Zinmo kay Linfang.
Mukha siyang kalmado at sinabing, 2 taon na ang lumipas. Sa tingin mo matatalo mo ako? Sinulyapan ni Lin Feng si Saint Tianzin Mo, isang mataas na antas na saint na sikat sa mahabang panahon. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kapaniwala. Naiintindihan daw niya ang mga fusions of original strengths. Ang ilang mga tao ay nagsabi pa na ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay may kapangyarihan ng ilang walang katulad na pag-atake ng mga saints. Hindi sumagot si Lin Feng. Sa isang yugto ng labanan, ang pakikipag-usap ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ang lahat ng mga tao ay interesado sa ang resulta ng mga labanan. Wala ring silbi ang pananatiling tahimik. Ngayon, ang Fortune Shrine ay maglalaho, ito ay ganap na mawawasak. Iyan ang kapalaran ng Fortune Shrine. Sabi ni Saint Tianzin Mo, na iniangat ang ulo at agresibong tumingin sa mga miyembro ng Fortune Shrine. Pagkatapos nito, isang nakakatakot na lakas ng demonyo ang pumuno sa hangin, na winalis ang lahat. Dahan-daang naglakad si Saint Tianzin Mo patungo kay Lin Feng. Mamatay. Narinig ni Lin Feng. Pagkatapos, nakita niya ang maraming demonyong hari na bumangon sa hangin. Hawak nila ang mga sibat ng hari ng demonyo at itinuturo ang mga ito kay Lin Feng. Ang lakas nila ay pasabog. Iyon ay, kumunat ang noo ni Lin Feng. Ito ay isang ilusyon, ngunit ito ay mukhang totoo. Talagang nakaramdam siya ng takot. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at muling binuksan ang mga ito. Nakita niya si Saint Tianzin Mo na papunta sa kanya. Sabay tingin sa kanya ng mga demonyong nakapaligid sa kanya at lumakas, hindi na sila mukhang peke. Nasa sakit si Lin Feng. Nakakatakot na pagdaanan. Nasa puso niya ang lahat, physically and mentally. Nakita niya ang maraming tao. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan, mas masakit pa iyon kaysa pisikal na sakit. Nakikita niya ang buong buhay niya na naglalaro sa harapan niya. Isang maramag na nakaw ng isip. Sinubukan ni Lin Feng na manatiling determinado, na maging katulad ni Kung Ming. Ginagamit ni Saint Tianzin Mo ang lahat ng uri ng pag-atake upang talunin si Lin Feng sa lalong madaling panahon. Mamatay. Sabi ni Saint Tianzin Mo. Gusto niyang parusahan si Lin Feng, sumakit ang puso ni Lin Feng at nabalot siya ng malamig na pawis. Gaano kalakas, hindi kayang makipagkompetensya sa kanya ni Lin Feng. Single ng karamihan. Nagdilim ang kalangitan, at ang mga enerhiya ng demonyo ay gamulong sa mga alon. Si Lin Feng ay mukhang napakarupok bago ang mga enerhiyang iyon. Siyempre, ang lahat ng ito ay nangyari sa ilang segundo lamang. Si Saint Tianzin Mo ay kumilos ng mabilis hanggat kaya niya. Tumingin si Lin Feng sa kanya, pinilit ang kanyang sarili na kalimutan ang sakit at ang pag-atake na patungo sa kanya at naglalabas ng mga sipol. Nakatuon lang siya sa kanyang kalaban. Biglang, ang mga ilaw ng panaginip at oras ay pumaligid kay Lin Feng. Time. Umikot ang mga ilaw ng oras sa paligid ni Lin Feng. Gumalaw ito ng 8 beses na mas mabilis kaysa sa mga normal na ilaw. Ang ganoong uri ng liwanag ng oras ay hindi tulad ng mabagal at mabilis na lakas, ang mga ilaw ng oras sa paligid niya ay bumilis sa paligid niya na nangangahulugan na ang 8 segundo sa espasyo sa paligid lamang ng Lin Feng ay parang 1 segundo sa labas. Nangangahulugan ito na maaari niyang gawin ang 800% na higit pang mga bagay sa espasyo sa paligid niya kaysa sa labas ng mundo. Inilabas ni Ling Tian ang sword chi, bumilis din ang mga pintig ng lupa sa paligid niya. Sa sandaling iyon, palapit ng palapit si Saint Tianzin Mo. Ramdam ni Lin Feng ang kanyang nakakatakot na lakas. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ito ay hindi kaaya-aya sa lahat. Hindi ko siya mabibigyan ng pagkakataon, naisip ni Lin Feng na nakatitig sa kanyang kaaway. Ang lakas ng kamatayan ni Saint Tianzin Mo ay pinahirapan si Lin Feng, at ang kanyang puso ay lalong tumibok ng galit. Mabagal. Pinalibutan ng mga ilaw si Saint Tianzin Mo at pinabagal siya. Nagpatuloy siya sa pagsulong, wala siyang naramdamang kakaiba. Gayunpaman, napagtanto ng mga tao sa labas ng mundo na si Saint Tianzin Mo ay biglang bumagal dahil sa sandaling iyon, nang lumipas ang 1 segundo sa espasyo sa paligid niya, 8 segundo ang lumipas sa labas ng mundo. Ngunit dahil napakabilis na ni Saint Tianzin Mo, napakabilis pa rin niya. Tumalsik ang dugo sa bibig ni Lin Feng. Kasabay nito, ang pag-atake ng ilusyon ng demonyo ay patuloy na tumitindi sa paligid ni Lin Feng. Ano ang nangyayari? May naramdaman si Saint Tianzin Mo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Lin Feng ay patungo sa kanya. Mamatay. Galit na sigaw ni Saint Tianzin Mo. Isang hindi kapanipaniwalang agresibong lakas ang binomba si Lin Feng at pinasabog ito. Gayunpaman, habang ang kanyang katawan ay sumabog, ito rin ay naging lubhang malambot at likido, tulad ng tubig. Bumagsak ito sa lupa, namuo, at kasabay nito,
ang kanyang kamay, na ngayon ay naglalaman ng sword chi, ay nagmaneho patungo sa ulo ni Saint Tianzin-mo. Pumasok ka, sigaw ni Saint Tianzin-mo. Nag-intertwine ang lakas ng ilusyon niya. Gayunpaman, ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at ang lakas ng kanyang espada ay patuloy na umuusad. Isang matalim at malinaw na tunog ang kumalat sa hangin. Ang sword celestial daw ay tumusok sa ulo ni Saint Tianzin-mo. Pinalibutan ng kanyang lakas ng kamatayan si Lin Fang at binombo siya ng malakas. Si Lin Fang ay umubo ng mas maraming dugo. Namangha ang lahat dahil nawala ang lakas ng espada sa paligid niya ngunit may malaking butas pa rin sa ulo ni Saint Tianzin-mo. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo kay Lin Fang at tumingin sa kanya. Hindi niya naintindihan. Paano nagawa ni Lin Fang iyon? Naunawaan ni Saint Tianzin-mo na bigla siyang gumalaw ng mas mabagal, ngunit tila hindi ito totoo, ito ay parang isang ilusyon, ngunit iba sa parehong oras. Hindi niya maintindihan, iniisip niya kung ito ay isang hindi kapani-paniwalang mataas na antas ng mabagal na lakas. Gayunpaman, naisip din niya na hindi siya maaaring gumalaw ng mas mabagal, dahil hindi ito mabagal na lakas. Gayunpaman, sino ang maaaring makadaman ng mga ilaw ng oras? Kaya lang nagbago ang panahon sa paligid niya at kung hindi niya maintindihan ang lakas ng oras, wala rin siyang mababago. Hindi pa rin siya namamatay. Sa wakas, sumabog ang ulo ni Saint Tianzin-mo, at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan. Saint Tianzin-mo, patay na. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang buong labanan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Nakita nila ang pagpapakawala ni Saint Tianzin-mo ng lakas, at biglang sumabog ang kanyang ulo dahil sa lakas ng espada. Karamihan sa mga tao ay walang nakitang malinaw. Wala talagang nakakaintindi sa nangyari kanina. Tamang-tama ang pag-atake ni Lin Fang. Walang nakaintindi kung bakit hindi naiwasan ni Saint Tianzin-mo ang pag-atake. Hindi naiintindihan ng maraming tao kung paano ginawa iyon ni Lin Fang, ngunit hindi pa rin ito mahalaga. Pinatay ni Lin Fang si Saint Tianzin-mo, mahalaga iyon, nangangahulugan ito na nanalo si Lin Fang at ang Fortune Shrine. Isang nakakatakot na katahimikan ang bum-alot sa hangin. Natulala lang ang 6 na shrine. Walang naka-anticipate noon. Walang sino man ang nag-akala na ang labanan ay magtatapos ng ganoon kabilis. Maging ang mga miyembro ng Fortune Shrine ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Naka-recover na si Hao Lin. Tumingin siya kay Lin Fang at ngumiti ng may pagmamalaki. Mas masaya pa siya kaysa sa kung siya mismo ang nanalo. Si Lin Fang ay kapwa niya disipulo, isang miyembro ng Tiantai at napakalakas. Itinaya ni Hao Qinglin ang kanyang buhay para protektahan si Lin Fang, at sulit ito. Ang pag-atake ni Lin Fang ay perpekto. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2470, isang mapanirang pag-atake. Nanalo si Lin Fang sa labanang iyon sa magandang paraan, ngunit hindi naging mas mapang-api ang kapaligiran. Sa kabaligtaran, ito ay naging mas tensyonado. Galit na galit ang mga miyembro ng 6 na shrine na nagsanib sanhi upang patayin si Lin Fang. Maraming tao ang nakatingin sa mga miyembro ng Fortune Shrine na mukhang kinakabahan. Aalis na ba ang 6 na shrine? Tapos na ang labanang ito. Sabi ng Godly Weapon Master na mahinahong binasag ang katahimikan. Tumiti siya sa mga tao at sinabing, ang Fortune Shrine ay nanalo, 3-2. O talaga? Akala ng maraming tao. Bakit malinaw na sinabi ng makajos na Armas Master? Alam ng lahat ang resulta at alam ng lahat na nanalo ang Fortune Shrine. Naging mas malakas si Lin Fang sa loob lamang ng 2 taon. Hindi namin susubukan na patayin si Lin Fang pansamantala. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine sa sandaling iyon. Napakunot ang noo ng lahat. Sa wakas, nangyayari na ang dapat mangyari, kinailangan ng Empty Space Shrine na baguhin ang kanilang opinyon. Gayunpaman, ang Empty Space Shrine at ang Fortune Shrine ay naging magkaaway na ngayon sa loob ng napakaraming taon at dapat ding lutasin ang salungatan. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Natalo siya. Hindi na nila susubukang patayin si Lin Fang sa ngayon, ngunit 6 na silang shrine sa Fortune City, at galit na galit sila dahil sa pagkatalo. Gayon din dito, pinatay ng Fortune Shrine ang napakaraming malalakas na cultivator ng ating shrine, ang Fire Shrine. Now, we have to solve the issue. Walang pakialam na sabi ng Fire Shrine's leader. Hindi nila nilayo na pabayaan ang Fortune Shrine. Ang kasunduan ay isang biro. Kung gusto mong sirain ang ating shrine, bakit hindi ka nalang umatake ng diretso? O gusto mo lang magsayang ng oras? Kailangan mo ba ng mga taong makipaglaro sa iyo? Mahinahong sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Ang kasunduan ay tungkol kay Lin Fang. Dahil nanalo ka, hindi namin susubukan na patayin si Lin Fang sa ngayon, ngunit ang tensyon sa pagitan ng aming mga shrines at iyong shrine ay ibang bagay.
Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat sa pag-istorbo sa iyo at pagpunta sa iyo. Kung gusto mong makita kung paano namin nilalayong lutasin ang salungatan sa Fortune Shrine, maaari kang manatili dito. Kung hindi, maaari kang umalis. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Ayaw niyang istorbohin sila ng mga tao, gusto nilang harapin ang Fortune Shrine ng hindi naaabala. Natalo ka at patuloy kang nagsasalita ng kalokohan. Naiintindihan ko na, sabi ng isa, sinong nang ahas magsalita ng ganyan. Napalingon ang lahat. Ito ang pinuno ng Dragon Clan, isang hindi kapanipaniwalang cultivator. Dapat mong isipin na kami ay katawa-tawa. Sabi ng leader ng Empty Space Shrine na walang pakialam. Naglabas siya ng nakakatakot na chi. Sumimangot ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. O hindi. Nagulat ang pinuno ng Fortune Shrine. Lumingon siya at biglang nakakita ng mga gintong ilaw sa kalangitan. Napakasilaw ng mga ito na halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Ang Fortune Shrine. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakita ang isang butas na lumitaw sa vault ng langit sa itaas ng Fortune Shrine. Namutla ang mukha ng mga miyembro ng Fortune Shrine. Sky-destroying sword. Tumibok ang puso ng mga tao. Tahimik na bumagsak ang mga gintong ilaw sa mga gusali. Halos hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Karamihan sa kanila ay isinara ang mga ito. Ang Fortune Shrine ay tiyak na mapapahamak. Sumumpa ng maraming tao. Ang 6 na shrine ay nagplano na ng pag-atake. Sa una, hindi mahalaga kung sila ay nanalo o natalo sa mga laban, nilayo nilang sirain ang Fortune Shrine sa simula. Leader. Sabay-sabay na sigaw ng maraming malalakas na cultivator mula sa Fortune Shrine. Kaya marami sa kanilang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ang namatay isang segundo bago sa ilalim ng pag-atake. Nakakasilaw na Gold Shrine. Maraming tao ang nakaintindi, ito ay ang Sky-destroying sword, ang mahalagang bagay ng Dazzling Gold Shrine, tulad ng Celestial Sealing Map. Ang mga shrines na nagsanib kamay ay medyo exaggerated. Sabi ng Godly Weapon Master na mahinahon. Sino ang maglalakas loob na makisali? Ang Sky-destroying sword ay sisirain din sila. Nakakasilaw na Gold Shrine. Huminga ng malalim si Lin Fang at hinayla ang mahabang mukha. Paano kung nandoon si Meng Qi? Napakaraming kamag-anak ng mga tao ang napatay. Huwag kang gagalaw. Sabi ng Fortune Shrine's leader nang makita niyang marami sa kanyang malalakas na cultivator ang gustong lumaban. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi. Ang pangunahing layunin ng Fortune Shrine ngayon ay sirain ang alyansa ng 6 na shrine, silang lahat. Leader. Namula ang mukha ni Lin Fang. Nanginginig siya. Lin Fang, napakaraming tao ang namatay, hindi kailanman masisira ang Fortune Shrine hanggat nabubuhay ka. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine, na nakangiti kay Lin Fang. Napuno ng sakit ang ngiti niya. Ako ay mabubuhay at sisira sa alyansa ng mga shrines. Sabi ni Lin Fang sa nanginginig na boses. Kahit na ang Fortune Shrine ay mawalan ng kapangyarihan at impluensya, ang mga bagay ay babalik sa normal sa isang punto. Sabi ng Fortune Shrine's leader, pinapik ang balikat ni Lin Fang at ngumiti. Dahil ang isang forbidden body ay ipinagkaloob sa Fortune Shrine, mayroon kaming to pay the price, that's destiny. Ang Dazzling Gold Shrine at ang iba pang shrine ay naghanda ng kanilang pag-atake, at sila ay nakabuo na ng malalim na alyansa. Mag-ingat sa hinaharap, at huwag pumunta sa kanilang mga shrines ng mag-isa. Mabuti. Madiin na tumanggo si Lin Fang. Alam niyang makapangyarihan ang alyansa ng mga shrine. Inihanda nila ang kanilang sarili sa loob ng 2 taon. Ngayon, gusto nilang i-wipe ang Fortune Shrine sa mapa ng mundo at pagkatapos ay patayin siya. Ang ibang mga shrine ay hindi rin inasahan iyon. Ang 6 na shrines ay bumuo ng isang alyansa, ngunit ang iba pang mga shrines ay hindi nakabuo ng anumang alyansa, oras na ba? Kung hindi, pagkatapos ng pagkawasak ng Fortune Shrine, hindi ba sila masisira rin? Masyado ka nang lumayo, sabi ng pinuno ng shrine ng daigdig matapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Sa wakas, hindi na siya nakatiis. Gusto lang naming parusahan ang Fortune Shrine. Hindi kami sumalungat sa kasunduan. Balik ngayon. Ngiti ng Empty Space Shrine's leader. Pagkatapos, tumayo siya at bumangon sa himpapawid, sinulyapan ng pinuno ng Fortune Shrine sa mapanoksong paraan. Tara na, nakangiting umalis ang mga miyembro ng 6 na shrine. Gaano katagal mabubuhay ang Fortune Shrine? Pagkaalis nila, mahinahong sinabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Gusto kong imbitahan kayong mga tao, may sumasang-ayon ba? Mananatili ako. Earth Shrine ang pinuno ng shrine. Mananatili din ako rito. Sabi ng pinuno ng Celestial Sound Shrine. Nanginginig ang mga tao.
Marahil na ang pag-atake na iyon ay naging kapaki-pakinabang sa huli, marahil ito ay isang pagkakataon para sa Fortune Shrine na bumuo ng isang alyansa. Ibilang mo kami, sabi ng malalakas na cultivator ng World Clan sa langit. Ang pinuno ng grupo ay isang matandang lalaki. Kumunat ang noo niya nang makita si Lin Fang. Gusto ng World Clan na bumuo ng isang alyansa sa Fortune Shrine at sirain ang Fire Shrine. Sabi ng matandang lalaki, lahat ng malalakas na cultivator ay mga saints. Maligayang pagdating sa lahat, sabi ng Fortune Shrine's leader. Pagkatapos ay ngumiti ang matandang iyon at sinabing, pansamantala tayong mananatili sa Fortune Shrine. Walang problema. Mahina ang pagsang-ayon ng pinuno ng Fortune Shrine.